mythology in popular culture. So, some artist or composer, kapag gumagawa sila ng kanta, ginagawa nilang inspiration yung mythology or ginagamitan nila ng mythological symbol. And for example, yung kanta ni Olivia Rodrigo na Vampire. So, parang pag aware kayo sa kanta na yun, parang 'di ba para sa atin, about siya sa lalaking nanakit, yung parang sumobra-sobra na siya, yung napagod na tayo, ganon. Pero sabi ni Olivia, about siya sa, na-compose niya yung kanta, doon niya kasi nilabas yung galit niya, yung regret niya, yung heartache niya, kaya doon niya nabuo yung kanta. So parang yun yung inspiration niya para mabuo yung Vampire. Impact of mass media. Since noon pa man nakakarinig na tayo ng kanta through TV, radio, and especially ngayon na may social media platform, lalo na TikTok. So, kapag may nagka-trending na sayaw or challenge, di ba maraming kabataan ang gumagaya? Hindi lang basta kabataan, pati matatanda, ginagaya na nila. So, dito, mas napopromote yung kanta like Lagabog, Kalma, and dahil dito, mas malabo kasi yung culture ng industry of music. So, kahit nga K-pop na song, di ba, ginagaya natin yung challenge nila, yung sayo nila. And na-influence na rin tayo ng K-pop. Nagkakaroon na rin tayo ng P-pop like SB19, BINI, and example ka pa is siguro Despacito. Yung Despacito, kahit na Spanish and English yung lyrics niya, kahit hindi natin siya fully na-understand, pero sumikat siya lalo na dati dahil siguro sa beat niya, kung paano kantahin. Dahil doon, sumisikat yung kanta. Parang nakukuha niyo yung attention ng masa. So, how mythology is represented through object or fashion. So, kunyari, sa K-pop, di ba sobrang galing nila when it comes to fashion, kahit na siguro kahit thrift lang yan, kahit sobrang colorful ng damit, parang sa kanila sobrang bagay. Ang aesthetic tignan sa kanila, ang cool tignan. And then, kunyari, sa Pinoy naman, kapag ka-rapper ka, usually, may tattoo, may cap, or di kaya kalbo, your braids, tapos naka-oversized shirt or sando din, baggy shorts or baggy pants. Parang yun yung symbol nila kapag ka-rapper ka. Parang ayun yung pormahan kapag ka-rapper ka. Music as commodity. Ano nga ba yung commodity? Commodity is yung something na pwede nating mabenta or mabili. So, ano connect nun sa music? Diba ang mga artists, nagpa-perform sila live, concert, nagpa-produce ng album. So, yun, kumukuha sila doon kumikita sila, nakakabenta sila. And, also, kapag nasa labas tayo, diba, kahit saan nakakarinig tayo ng kanta, bahay, mapainuman, or kahit dyan lang sa kalye, restaurant, nakakarinig tayo ng kanta. And doon kapag nakarinig tayo ng kanta na nagustuhan natin yung lyrics o yung tono, di ba inaalam natin kung ano nga ba yung title nito. And that is the connection of music as commodity. So for my question, if a song has no price, is it a commodity? Mula sa pangkulturang pananaw, ang ilang sikat na palabas sa Pilipinas at ibang bansa ay nagpapakita ng mga elemento ng kulturang lokal at panitikang popular. Ilang halimbawa nito ay ang Jezebel, Captain Barbell, Wawawin, PBB at iba pang mga sikat na palabas na kung saang pang-telebisyon na nagtatampok ng isang iba't ibang kwento mula sa iba't ibang mitolohiyang Pilipino. Sa pamamagitan ng kwento at mga karakter nito, naglalarawan ito ng mga halaga, paniniwala at tradisyon ng iba't ibang katauhan. Ang konsepto ng pangkalahatang nosyon sa iba't ibang henerasyon ay nagpapakita ng pabago-bago at pag-unlad ng kaisipan, pananaw at halaga sa paglipas ng panahon. Maaari itong
iugnay sa mga temang pabago-bago sa lipunan, teknolohiya, kultura na naging bahagi ng pag-unlad ng bawat henerasyon. Ang mga ito ay maaaring pahayagin sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng sining, panitikan, musika at iba pa. Mula sa konsepto ng pabago-bagong nosyon ng iba't ibang henerasyon ay ang content valuation, kung saan ito ang pagpapahalaga sa nilalaman ng mga pag-aaral ng sining at kultura na nakapaloob sa ating mga palabas sa ating telebisyon. Ngunit ito'y tumutukoy sa proseso ng pagbibigay ng halaga o kahalagahan sa mga likhang sining, palabas at iba't ibang anyo ng kultural na produksyon. Sa akda ni Tolentino, maaaring masuri ang pagpapahalaga sa mga bida sa pelikula bilang mga kultural na teksto na nagbibigay diin sa kahalagahan ng kanilang papel at impluwensya sa lipunan at kultura na nagbabago sa puso at isip ng hindi lamang ng kabataan bagkus sa mga nakaraang pang henerasyon. Derivative market ay isang bahagi ng financial market kung saan ang mga pamilihan ng mga kontrata ay batay sa halaga ng isang underlying asset. Sa konteksto ng sining at kultura, maaring mayroong mga derivative market na kaugnay sa mga produkto o likhang sining na batay sa mga sikat na personalidad sa industriya tulad ni Richard Gomez at Sharon Cuneta. Ang pagpapahalaga at pag-commercialisa sa kanilang mga persona at likhang sining ay maaaring maging bahagi ng pamilihang ng sining at kultura.